Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Soc Surgeon. Welcome sa DOH Kapihan with the Media na hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health and Development Soc Surgeon at Philippine Information Agency Region 12. Sa ngalan po ni DOH CHD12 Regional Director Dr. Aristides Concepcion Tan at PIA Regional Head Brian E. Abquilan, ako si Aurea Marie Belhera ng Philippine Information Agency at ito ang Kapihan with the Media. Tayo po ay live na mapapanood sa official Facebook page ng DOH at PIA Regional page. Kasama natin ngayong araw ang ating mga media partners mula sa iba't ibang media entities dito sa ating rehiyon. Kasama din po natin sa Zoom si Sir Charlon Hamero, Filipino Sign Language Interpreter para sa ating deaf and mute viewers. We would like to thank din po kay Sir Jovic Ferrer, Marketing and Leasing Manager ng Mall of Ace Centerpoint. So ito po ang kauna-unahang pagkakataon na magkakandak tayo ng kapihan dito sa Mall of Ace. Ngayong araw, ating tatalakayin ang tungkol sa diabetes at hypertension, dalawa sa pinakakaraniwang sakit na tumataas ang kaso tuwing papalapit ang holiday season. 23 days na lamang po bago ang Pasko at alam naman natin na kapag holiday, sunod-sunod ang handaan, reunions, pagkain at mga celebrations. Kaya naman mas nagiging mataas ang banta ng lifestyle diseases gaya ng hypertension at diabetes. So without further ado, let us all welcome our guest for today's Kapihan episode. We have with us today Dr. Justin Rhea Bandiola, DTTB, and Ms. Marifort R. Rafael, Nurse 5 ng DOH. Ang inyo pong pagbate at kamusta po kayo? Hello po. Good morning po sa lahat. Again, ako po si Dr. Justin Rhea M. Bandiola. Doctor to the barrio po ako ng Tantangan, South Cotabato. And thank you po sa DOH for having me today na mag-share po about sa diabetes and hypertension sa ating mga mall goers. So, a pleasant morning sa aton tanan. So, this is high time to once again ipataas naton ang aton awareness when it comes sa mga lifestyle-related diseases. Kasi nga, tama itong hambal ni Ma'am Au, our season of joy and lahat ng mga merry, nandito na sa ating December na mga celebrations na mga ganap. So, stay tuned po para makakuha tayo ng mga information about po sa ating health. Good morning. Ayun, thank you po Doc and Ma'am. Good to hear po na both of you are doing great. Talaga pong busy rin tayo ang health sector, lalo na ngayong papalapit ang holiday season. Marami po talaga sa ating mga kababayan ang hindi namamalayang may symptoms na sila at minsan dahil masasarap ang pagkain during holidays, mas lumalala ang kondisyon. To start our discussion proper, ano po, Doc, ang pangunahing pagkakaiba ng hypertension at diabetes sa paraan ng pag-atake nito sa ating katawan? So, ang hypertension at diabetes ay parehong chronic diseases. Ibig sabihin po, long-term siya. And pareha din silang lifestyle-related. Ibig sabihin, yung mga araw-araw na kinakain, yung mga activity natin, factor siya kung bakit nagde-develop yung mga sakit na yon. Magkaiba sila sa way ng pag-atake sa ating katawan. Yung hypertension or yung alta pressure or high blood pressure, yun po yung pagtaas or labis na pagtaas ng blood pressure ng ating katawan. So normally po, yung blood pressure dapat ay 120/80 millimeters mercury pababa. So if may hypertension po tayo, tumataas po yun ng 130/80 at pataas. Ang diabetes naman po, yun naman yung sobrang pagtaas ng blood sugar levels natin. So normally yung katawan natin gumagawa ng insulin. Pero pag tayo ay diabetic, kumukonte yung chances na yung katawan natin sensitive pa sa insulin. So yung sugar na sana i-absorb ng katawan natin, hindi na nagagamit, doon na sila sa ating blood sugar. Kaya tumataas pag tinitest yung ating blood sugar. So Doc, tinagurian ang hypertension bilang silent killer. Ano naman po yung mga karaniwang sintomas na kailangan nating bantayan? So usually po sa high blood or hypertension, yung simptomas, sumasakit yung ulo, yung batok, sumasakit, yung iba, nahihilo, nasusuka, namumula yung mukha,
Pero tinagurian siyang silent killer dahil minsan po wala po talaga siyang simptomas. Pwedeng mataas yung BP pero walang nararamdaman yung pasyente. Nasashock na lang siya na mataas pala yung BP niya, and nung nagpa-check up siya, may mga komplikasyon na gaya ng stroke, heart attack at iba pa. Doc, adlib lang po ano. Ang hypertension po, tama po ba, walang pinipiling edad. Kahit Yes. bata po, Yes pwede po, tayong kahit magka-hypertension. And the fact na sinabi nyo kasi kanina na nakukuha siya through lifestyle, di ba Doc, may mga cases din po na sa bloodline nila mismo. Yes po, pwede siyang genetic, ibig sabihin nakukuha po sa lahi. Yun. So Doc, may additional po tayo. Punta naman po tayo sa diabetes. Paano naman po nakakaapekto ang mataas na asukal sa dugo sa mga organo ng ating katawan, lalo na sa puso at sa bato? So if diabetic po tayo, sobrang taas ng sugar or asukal sa ating dugo, maaari nitong masira yung mga blood vessels o yung daanan ng dugo sa ating mga kidneys. And we all know na yung kidneys natin, yun yung sumasala sa lahat ng dumi ng katawan natin. So if diabetic tayo, sira yung kidney, hindi makasala ng dumi yung ating mga kidneys, pwede po yung mauwi sa end-stage renal disease o yung tuloy yung pagkasira ng ating mga kidneys na minsan, dialysis na lang po yung solusyon. So Doc, ano-ano naman po yung mga risk factors na nagdudulot ng hypertension at diabetes? Una po nasabi natin kanina na pwedeng genetic siya, meaning nakukuha sa lahi. Pangalawa, if physically active po tayo, hindi masyadong gumagalaw, wala masyadong physical activity, isang factor din yon. If may mga bisyo po tayo, gaya ng sigarilyo at labis na pag-inom ng alak, risk factor din po yun sa parehong diabetes at hypertension. So dagdag lang po doon, no? Speaking of risk factors, no, para maintindihan din po ng ating general public, actually yung risgo natin when it comes sa pagkakaroon ng hypertension and diabetes, pwede po itong mahati sa dalawang category, no, Ma'am Au, no, and to everyone. Una-una, yung sinasabi natin na non-modifiable. So na-mention na po earlier kanina ni Doc Justin, yun po yung edad, yan, yung genetics kasi sa family, lalong-lalo na yung immediate family natin, nanay, tatay, tsaka kapatid, ito po yung mga immediate or first degree family. If meron pong gano'n na na-diagnose sa kanila, mataas po yung panganib or yung risk na tayo po ay magkaroon din. So with the age, syempre, habang tumatanda tayo, yung ating yung sinasabi na wear and tear, no, sa ating katawan, yung mga blood vessels, mga ugat natin, of course, nagkakaroon na rin po ng decline of function. That's why, nagkakaroon na tayo ng mataas na presyon sa dugo. So, iilan po ito sa mga tinatawag natin na non-modifiable. Ibig sabihin po, hindi na po natin ito ma-change. Yung isa po na talagang ito related to everyone, yun pong tinatawag natin na modifiable risk factors or kadalasan tinatawag natin na lifestyle related. So ito po talaga yung may magagawa tayo kasi we can still change. No, na-mention po earlier kanina ni Doc, yung mga bisyo natin, yan, paninigarilyo, pag-inom ng alak, siguro idadagdag ko na rin po yung atin pong diet, no? So pag ang pagkain natin masyadong mataas yung asin, yan, yung masyadong matamis, yan po, so related, mamantika, no, mga saturated na mga fatty foods, yan, mga processed foods, no, na mataas sa salt content, ito po ay delikado, nagpapataas ng tsansa, kaya ang tawag natin risk factor na magkaroon tayo ng diabetes as well as hypertension. Idagdag na rin natin, no, yung sabi ni Doc kanina na kulang sa exercise. So yung tinatawag natin na physical inactivity, nagiging risk factor din po sa pagkakaroon ng sakit na hypertension and diabetes. Kasi yung exercise, nakakatulong po ito sa pag-manage ng ating weight
And of course, yung tinatawag natin na insulin sensitivity, no, na nagagamit ng mas mabuti ng katawan natin ng insulin, no, pag tayo ay naka-exercise well, no. So, yung paggamit ng glucose as a source of energy ay nagagamit po ito efficiently ng ating katawan with our recommended na exercise. Now, if I may, lahat po tayo, nananawagan din ako together with our Department of Health, 150 minutes or 30 minutes, 5 times a day na moderate na exercise. Nakakatulong po ito sa atin na magkaroon ng healthy na life, iwas sa sakit na hypertension and diabetes. And lastly siguro yung overweight and obesity. So pag masyadong mataas din yung ating timbang, ito po ay nagiging risk factor din natin na magkaroon tayo ng sakit na hypertension and diabetes. So all of this po, pwede nating ma-change, kaya tinawag natin na lifestyle-related or modifiable risk factor kasi po meron tayong magagawa to change that lifestyle. Ayun, very clear po ang sinabi ni Ma'am Marifort, no, na we need to watch out talaga yung kinakain natin, especially ngayong holiday season na kaliwat kanan ng ating mga handaan. So proceed po tayo sa next question. Bakit naman po mahalaga ang regular na pag-monitor ng blood pressure at ng blood sugar? So una po, pag regular po natin na minomonitor ang ating blood sugar at ang ating blood pressure, maaga po nating ma-detect in case tumataas na po sila, especially doon sa may mga family history ng hypertension at diabetes. Pangalawa, doon naman po sa mga nagme-maintenance, umiinom ng para sa high blood, diabetes, pag regular po namin na monitor yung BP at sugar nila, malalaman po if yung iniinom nila na mga gamot ay effective pa para sa kanila. Kasi po, pag hindi na, kailangan nilang bumalik sa kanilang mga doktor upang magpakonsulta at tingnan kung ano ang magagawa. Pwedeng i-adjust yung mga dose ng iniinom nila na gamot at iba pa. And also, no, so since pag-usapan earlier na ang sakit na hypertension o high blood, alta presyon, walang sintomas. Kaya tinatawag natin siya silent killer. So the only thing na malalaman natin na meron tayong hypertension, raised blood pressure, alta presyon, no, is through the monitoring of our blood pressure. No? So yun po yung importance na we need to check regularly. Tama ba, Doc? At least once a month, magpa-check po tayo ng ating blood pressure. Kasi nga po, no, narinig natin for that long time, no, sa mahabang panahon, wala pong sintomas ang hypertension. Ayun. So, kailangan talaga regular ang monitoring natin, Doc. So, may mga cases po kasi, Doc, na hindi sila nagpapa-blood pressure or nagpapa-check ng kanilang sugar. Kapag napabayaan po, Doc, ano naman po yung mga mas malalang complications na maaaring maidulot nito? So, yung high blood, hypertension, diabetes, pareho po silang nagkukos ng damage sa different organs na ating katawan. Una, pwedeng maapektuhan yung utak at mauwi sa stroke. Yung kidney po, pwede din siyang masira at mauwi sa dialysis. Yung puso po ng tao, pwede rin maapektuhan at mahuwi sa heart attack. Sa diabetes po, for example, pwedeng ma-damage yung mga nerves o yung mga ugat sa paa. At pag nasugatan, hindi madaling mag-heal o hindi madaling gumaling. At minsan, sa mga malalang kaso, pwede pong mag-end up sa amputation o yung pagkaputol ng mga paa. Sa diabetes din po, pwede din siyang mauwi sa pagkabulag pag hindi po na-control. So, sobrang dami palang Yes. complications, Doc, no? So, yan ang sinasabi nila na prevention is It's always better better than than cure. Ayun. So, Doc, bakit naman po, mali. Ano po ang mga, okay, na-skip ko po yung question. Question number 8 na po tayo. Paano naman po nakakatulong ang exercise sa pagbaba ng presyon ng dugo at pagkontrol ng blood sugar? So, kanina na-mention po ni Ma'am Fort, yung exercise importante sa weight management. So, pag yung timbang po natin bumababa,
lumiliit po yung tsansa natin na magkaroon ng hypertension. And if hypertensive na tayo and yung weight natin na ma-manage, bumababa, hindi na overweight, hindi na obese, pwede ding bumaba sabay yung ating BP. Sa diabetes naman, pag nag-exercise, tumataas yung sensitivity na ating katawan sa insulin. So that way, mas na-manage yung sugar sa ating katawan. Doc, pag-usapan naman po natin kung ano po yung papel ng mga gamot, anti-hypertensive at anti-diabetic sa pagpapabuti ng kalagayan ng pasyente. So yung goal, bakit tayo nagbibigay ng ating mga maintenance medication ay para maiwasan yung nasabing mga complication ng ating hypertension and ng ating diabetes. So pag yung isang pasyente na diagnose ng hypertension, kailangan niyang uminom ng gamot araw-araw. Daily po yun siya. Kaya tinatawag siya na maintenance para ma-maintain na mababa yung blood pressure ng isang pasyente. Kasi nga nasabi natin kanina, pag always mataas yung blood pressure, yun yung nakakasira ng organs ng ating katawan. And for some, no, parang when it comes sa maintenance medications, yung iba naniniwala na okay na, normal na ang BP ko, isa-stop ko na. So hindi po safe na i-stop, no, kasi sabi nga ni Doc Justin, daily, araw-araw, everyday yung ating pag-inom ng maintenance meds. No, kasi iniwasan natin yung tinatawag na hypertensive crisis, yung biglang pagtaas ng ating blood pressure kasi nga po hindi na nako-control because of pwede po nag-stop tayo ng pag-inom ng ating mga maintenance medication. So again po, ito po ay araw-araw kaya tinawag po nating maintenance, no? Ayun. So, myth po kasi na kapag medyo bumaba na ang blood pressure is stop na yung maintenance. So, kailangan tuloy-tuloy po. Yes, daily po talaga Ayun. siya. So, paano naman po, pwede po ba tayong magbigay ng tips sa ating mga pamilyang Pilipino kung paano sila pwedeng magtulungan para maiwasan ang diabetes? Healthy tips po sa bahay na pwede nilang i-apply po. So una po sa ating mga Filipino families, sa diet po, kasi na-mention kanina na diet is a risk factor for hypertension and diabetes. So sa bahay, pwede po tayong mag-choose kumain ng healthy gulay, karne, isda, at lessen po tayo doon sa mga sobrang maaasin na pagkain at yung may mga preservatives. Pangalawa, if may mga family members po tayo na hypertensive, diabetic, pwede po natin silang i-remind every day na kailangan nilang uminom ng kanilang maintenance medication. And if yung mga elderly natin, pwede natin silang i-accompany, samahan, papunta sa kanilang mga doktor para sa kanilang regular na check-up. And also, pwede din magtulungan yung family na maging physically active. Yung sinabi ni Ma'am Fort, kahit yung 30 minutes daily lang na brisk walking, para at least galaw-galaw, may movement po. Tama, Doc, no? Kasi if ang whole family merong routine na exercise, established na routine exercise, parang everyone nagtutulungan, no? Para din mapa-lessen yung chances, no, na talagang lumala or ma-prevent talaga yung ating hypertension and diabetes, no? So for all family, you can set your routine ba na every Saturday, sama-sama kayong mag-exercise, any sports that you like, no, or any physical activity that you want to establish para po together, sabay-sabay kayong nagpo-promote ng healthy lifestyle. And in addition, very big role din po ng ating family as a support, especially mentally po, and sa emotional well-being ng ating mga hypertensive and mga diabetic. No, a mere asking, hearing their frustrations, their concerns, nakakatulong po, no, for each family member na merong nakikinig, no, sa kanilang mga hinaing or mga concerns. So vital din po ang role ng mga family natin when it comes sa mental health po ng ating mga hypertensive and diabetic na family members. And also, positive reinforcement. If may family member po tayo na nagbago na sa kanilang lifestyle, everyday na umiinom ng kanilang medications, pina-follow yung advices ng kanilang mga doctors, i-congratulate po natin sila dahil big help na po yun sa kanila. Good na malaman nila na tama yung ginagawa nila. Yes,
Yes, Doc, I agree, Doc, no? Especially if on BP monitoring or sugar monitoring, if nakita na nag-lessen, very good yung sinabi ni Doc na positive reinforcement, parang tawag nito appreciation, yan, no? Na malaki din pong tulong sa ating sa motivation po ng ating mga patients. Alright, thank you po for your very valuable insights tungkol sa hypertension at diabetes. At this point po, we will give the floor sa ating mga media friends na nandito to ask question po. May I remind lang po sa ating mga media partners to please state your name and media entity you are representing before shooting your question. Alright. Good morning po. Al Husol from Radyo Bandera, Jensen, and People's Chronicle sa newspaper po. Yung unang tanong ko po, ano po ang major or priority programs ng DOH to combat hypertension and diabetes po? At saka ano pong mga hindrances sa programa? And can you give us also a statistics or data dito po sa Region 11? At palagay nyo po yung younger adults po ba ang at risk dito, yung prone sa at risk dito sa hypertension dahil sa lifestyle ngayon, sa kinakain? May follow-up question din ako mamaya. Thank you so much, sir. So first po, doon po sa statistics, no? So we have data from our FHSIS as to the 5-year average trend po, sir, ng mortality, leading causes of mortality. Unfortunately, sir, yung data po natin, all ages. So for 2024, number 3 po sa top 3 leading cause of death ang hypertension, and followed by number 4, diabetes mellitus. So ito yung burden ng ating sakit na hypertension and diabetes when it comes to the mortality po here in Soxargen region. So this alone speaks po na talagang we need to focus or highlight yung ating programs when it comes sa prevention ng ating mga cardiovascular disease or most tinatawag natin lifestyle-related na diseases. So ngayon po with our Secretary of Health, isa po sa 8 priority health outcomes ang hypertension and diabetes. No? So actually, sir, it's the 7th. Indicator po natin is yung increased coverage of hypertension and diabetes managed. So way back 2022, I believe, na-devolve na po kasi ang NCD program. But tayo po sa Department of Health, we still provide augmentation sa mga gamot po for the maintenance of related sa hypertension and diabetes, no, for the success po ng kanilang treatment. No? So however, nasa augmentation po tayo. So aside sa provision ng ating mga medicines, we are constantly conducting capacity building sa ating pong mga primary healthcare workers, no, physicians, doctor, nurses, when it comes sa early detection and management ng hypertension and diabetes. Yun po yung ating PhilPen program, yung Philippine Integrated Management po ng non-communicable diseases at the primary healthcare setting. So with this po, tinuturuan, tinitrain natin ang ating mga doctors, nurses, midwives, paano po ma-detect at the early stage or ma-prevent po yung hypertension and diabetes. So dito po yung tinatawag natin na PhilPen Risk Assessment. Tinitingnan, tinatanong, chine-check kung meron po ba tayong mga risk factors, no, to develop hypertension and diabetes, no, as well as screening. So meron po tayong mga blood pressure monitoring and blood sugar, random blood sugar na screening sa ating pong mga primary care facilities across our region. No, so we are commending all our health workers down to the grassroots at the barangay health station, municipal health stations, rural health units natin, city health offices, even our provincial health offices and mga partners po natin, hospitals,
that together we are implementing this PhilPen for the early detection, treatment and management po ng ating hypertension and diabetes. Aside from this, no, so we have provisions of medicines, capacity building. We are also doing health promotion activities like this po, no, together with our health promotion unit and our communications management unit. We continue whole year round po, kahit hindi lang po December for the celebration or the month of May for the May Hypertension Awareness Month, but for the whole year po, our advocacy para po sa healthy lifestyle, no, para ma-combat, ma-prevent itong ating hypertension and diabetes. Mas wider na po ang scope ngayon kasi we have the healthy learning institutions, including our schools and also our workplaces, healthy workplaces, as well as no, given na yung ating healthy communities. So with this awareness po, general campaign natin on healthy lifestyle, even substance use sa paninigarilyo, and even sa stress no, on mental health program, widespread na po ito ang ating advocacy with the help of our different stakeholders as our partners in promoting health po here in Region 12 para po sa pagsugpo ng ating hypertension and diabetes. So these are some of our priority po ng mga programs sa Department of Health together with our implementing units, the local government units when it comes sa hypertension and diabetes na program. Ano po yung mga hindrances nyo in implementing these programs? So for this program po, generally, yung atin pong, especially on the maintenance medications. So we all know na mahal ang ating gamot, kaya we always say that prevention is better than cure. No? So at the local government unit, hindi po lahat ng mga LGUs natin talagang kayang i-provide yung maintenance meds, 30 tablets in a day, in a month na maintenance ng isang hypertensive or diabetic. No? So that's why we are intensifying our advocacy programs na talagang pong wala po sana magiging hypertensive and diabetic kasi nga po with the cost of our medication. But I commend din po ang ating pong mga LGUs na really trying hard to put po sa kanilang mga plans, sa mga annual operation plans nila, the purchase, the procurement of the maintenance medications para po sa ating mga hypertensive and mga diabetic patients. No? So currently, sine-check po no, ng ating Department of Health yung capacity po no, ng bawat hypertensive ba, nabibigyan po ba ng kanilang gamot, maintenance medications, 30 tablets in a month, if mapoprovide po ba ito ng ating mga primary care facilities, or some of them out of pocket ba, or both yung provision. Isa po ito sa ating mga medyo sa health financing po na side. But with that, sir, nakakatulong din po ang ating PhilHealth YACAP accreditation or before it's called Consulta kasi meron po tayong mga maintenance medications na kasali doon sa package ng YACAP. And also we have now the gamot package, PhilHealth Gamot, yon PG, PhilHealth Gamot, which also includes na rin po a wide variety of medications, including our maintenance medications for hypertensive and diabetic. So these strategies, mga innovations po natin, together with our partner agencies, nakaka-lessen po ito ng out-of-pocket expenditure ng atin pong mga community. Alright. Nasagot po ba, sir, yung ano? Okay po. We will proceed to the next question. Hello, good morning po. And I am Jasmine Magbano, Philippine Information Agency. Kanina po, nasabi niyo po yung mga reason ng pag-raise po ng mga chronic disease na ito. Yung nasabi niyo po first is regarding the lifestyle and secondly naman, genetic siya. So mayroon pa rin po tayong mga misconceptions regarding hypertension and diabetes kahit po na patuloy po yung advokasya ng DOH, ng departamento, ng ating mga partnered agencies to combat this chronic disease. So ang question ko po, clarification na lang din, ang sobrang pagkain po ba ng kanin at maging ilang prutas ay maaaring magdulot ng diabetes?
So, if yung kinakain po natin, sobra sa sugar, yung sugar po natin galing po yun sa kanin, labis na kanin na kinakain, at saka pwede din yung sa mga fast foods at sa ibang pagkain. Yung katawan natin, nagiging less sensitive sa insulin. Kaya nagda-develop yung diabetes mellitus. Mataas po pala yung content ng sugar niya. So in case, instead na napapabuti kasi akala natin fruit, yun pala nakakasama. So I advise, instead of consuming yung mga juices na madaming sugar, we can consume the fruit itself, yung whole fruit mismo. And if I may add, Doc, no, regarding sa mga fruits and vegetables consumption, siguro let's start sa atin pong mga bahay. Mga parents, no, it's a call po na you are models po sa mga kabataan natin. So make it a point na part po ng every meal ang fruits and vegetables sa atin pong mga pamamahay. In that way, masasana yung ating mga kids. Maliit pa lang sila. No, so sanay na silang kumain ng mga fruits and vegetables, no, para po iwas din sa ating hypertension and diabetes. Yun lang po. Thank you so much. Jamay Kajambangan po from PIA 12. Yung tanong ko po, ma'am, ano po yung prescribed hours po ng tulog po para sa may mga hypertension? 6 to 8 hours in a day po. Mas mabuti. Ito po, can you give us practical health tips po para maiwasan po yung blood pressure and diabetes po? Ngayon po, napapalapit na po yung Christmas, marami na pong handaan. Una, we should know what we eat. Dapat alam po natin kung anong mga pagkain yung nakakasama at saka yung mga hindi. Pag alam po natin kung ano yung mataas sa sugar, ano yung matatamis, pwede po natin yung iwasan, or if hindi kayang iwasan, kainin lang po in moderation. Kasi sabi nga nila, anything taken into excess is bad po yun. If alam po natin na mamantika at ayaw po nating magka-hypertension, iwasan din po or i-lessen. Okay, so in addition po, no, we can always choose naman what to prepare sa aton nga mga celebrations, no? So why try to opt for alternatives. No? For example, instead po ng ating mga nakaugalian na mga pastries, yan, mga matatamis, why not opt po to serve yung mga fresh na fruits, yan, no? So mas healthy pa po. And instead ng mga although mahal ito, mga juices natin, so why not we can go for organic, no? Although talagang medyo expensive lang siya, no? So our choices define or help us din po if magkaroon tayo ng risk factors for our hypertension and diabetes. So I urge everyone to opt po for options na healthy po para sa atin. Ayun. Next question po. Hello. Hello po, good morning. From Jama Kababayo po, from PIA 12. Madalas po natin naririnig na maintenance na lang habang buhay. Pero ang tanong po ng marami, curable po ba ang diabetes or hypertension? May lunas ba ito? O minsan ba ay maaari pang hindi uminom ng maintenance kung maaagapan? Pag inumpisahan po yung maintenance medication, maintenance na po talaga yon. So, kung ako, halimbawa, na-diagnose ng hypertension, mataas yung BP ko, 150/100, uminom ako ng maintenance medication, minonitor, nag-normal, dahil po yun siya sa gamot. So, yung gamot, nag-maintain lang na yung BP, mababa, nasa normal na level, para maiwasan yung mga na-discuss kanina na komplikasyon. At pag sinabing maintenance, araw-araw po talaga yung iinumin, same time each day po, for a lifetime. Do we have questions left po from our media friends? Yes, may additional question po si Sir from... Follow-up question po sa tanong kanina. May mga perception kasi na ang synthetic medicines are not really a cure, but it is just a maintenance medicine. Totoo po ba yung mga perception na yon?
Yung mga medications naman po natin for hypertension and diabetes, evidence-based po yun. Ibig sabihin, napatunayan po siya na safe at effective para sa ating katawan. So, binibigay po yun sa atin na ating mga doktor, depende po sa ating kalagayan po. Pero hindi talaga ito cure sa mga ailments, no? Yung mga sakit. It is just a maintenance medicine. To control po To yung control. blood pressure and blood sugar para maiwasan po yung further complications Kasi na sakit. lifetime naman, hindi naman sila gumagaling habang umiinom. So, yun ang mga, kaya nga natanong ko kung nakakagamot nga ba talaga ito or it is just a maintenance. Kasi po yung hypertension at diabetes, irreversible na po na mga sakit. Ibig sabihin, hindi na po bumabalik sa dati yung ating mga katawan. Hindi na po bumabalik sa normal unless iinuman po ng mga gamot. Oh, yun nga, may sinasabi na yung hypertension and diabetes po ay irresistible po na hindi na pwedeng ma-cure, no? I am 59 years old and I am also a hypertensive and diabetic patient. Pero nagtitake ako ng maintenance, no? Tagal na rin. Pero hindi pa rin ako gumagaling siguro sa lifestyle ko. But when I observe yung low carb, naglo-low carb ako for mga 3 years na, 3 months pala, may nagbago sa level ng BP ko, nag-normal siya, tapos yung sugar ko, nag-normalize din. Itong low carb, pwede din palang ma-reverse yung diabetes, no, na napansin ko na nakakatulong talaga yung low carb. At ano pong masasabi nyo dito about low carb? Kasi may mga low carb na moderate, merong very strict low carb, yung mga keto, meron namang anong tawag dito, yung mga fasting. Paano po ba ito nakakatulong sa hypertension and diabetes po? So, thank you po for your question. So, it goes to show lang po na yung maintenance medication natin, palaging may partner po yun na lifestyle modification or disiplina din po sa pagkain at sa ating mga physical activity. Kasi po kung maintenance medication lang at dungol gyapon, kumakain pa rin ng alamong bawal, yung maintenance medication sayang lang po yun kasi wala po yun siyang magagawang mabuti sa ating katawan. But if maintenance meds, may kasamang disiplina sa kain, yung mga nasabing physical activity kanina, then ma-reach po natin yung goal natin na mababa yung BP, nasa normal, yung sugar, nasa normal levels din po. But regarding sa low carb diet po, okay lang naman po siya if that what suits you. Pero what I advise is balanced diet pa rin po. Yung tamang amount ng kanin, tamang amount ng gulay, at tamang amount ng karne sa araw-araw. Yes po, sir, no, kasi known hypertensive and diabetic na kayo, sir. So, I suggest you can consult po for that type of diet na meron kayo. We have registered nutritionist, dietitian. Sa atin pong mga local government units, sa mga rural health centers, we can consult them po for our meal plan para po matulungan tayo sa atin pong pag-manage ng ating hypertension and diabetes. No, I truly agree with Doc Justine. Medicine alone, no, kasi nga irreversible ito, coupled po talaga ito ng ating healthy lifestyle. Okay, we will give the last question from PIA po. Okay, dagdag ko lang po kanina, ma'am, doon sa tanong. Yung insulin po, yun po yung nagre-regulate ng blood sugar po natin. Kung mayroong insulin deficiency sa ating katawan that can lead to diabetes, ano po ang dapat gawin ng isang tao para maiwasan ang insulin deficiency that could lead to more implications? Nasabi po kanina yung exercise at saka yung healthy diet. So when we do exercise, yung physical activity na at least 150 minutes in a week, yung katawan natin, nag-i-improve yung sensitivity natin sa insulin. So that way, mas mabuti yung regulation ng sugar natin sa katawan. And another, yung nasabi din kanina na if always mataas sa sugar yung kinakain natin, nababawasan din yung sensitivity ng insulin sa ating katawan. So ang solusyon, lessen po sa pagkain ng labis na matatamis. Thank you so much po.
Alright, so narinig natin, may additional question po from Rejoinder, Leia. additional answer sa question mo, my dear. Kasi ganito yon, ang sugar kasi, asukal no, sa blood natin, kailangan sunugin para magamit as energy. Sa pagsunog niyan, isa ang way is exercise. Alright? Kasi susi, kailangan ng insulin para magamit yon. So, kailangan mong sunugin. Sa pagsunog, anong gagawin? You have to move, and that's yung benefit po ng exercise. Kaya nga sabi, oy, marami kang kinain, tapos galaw-galaw. Di ba? Kasi kailangan mag-exercise talaga. Alright, one last question. Final question ko po. Maliban po sa modern medical care, do you also encourage itong mga alternative medicines like yung reflexology, ano pa yung ibang mga modes sa alternative medicines, itong mga herbal medicines, at ini-encourage nyo ba ito at nakakatulong po ba ito maliban sa itong mga synthetic medicines na ginagamit ng mga pasyente po? Yung ano naman po, regarding yung mga alternative medications, kung sa akin, if the patient really wants it, then okay lang po. As long as yung binigay po sa kanila na maintenance medication, they still continue to take it po on a daily basis. From my personal experience, sir, no, kasi my mother is a diabetic and hypertensive, and consulting with her specialist regarding po sa mga alternative medicine. So parang you need to take it in caution po, sir, kasi merong mga synergistic effects, mga ganun po, sa mga gamot na maintenance po ninyo. So better to consult your doctor before taking or starting po sa paggamit ng mga alternative medicines po natin. Okay na po? Well, thank you so much po sa ating guest for today and sa lahat po ng media partners natin na nandito ngayong araw. So narinig po natin ang very important and very insightful na mga information from our guest speakers. Huwag na nating antayin na ma-diagnose pa tayo. So we have to always maging cautious sa kinakain natin and of course, alagaan natin ang ating mga sarili. Maraming salamat po, Dr. Bandiola at Nurse Rafael for sharing helpful and timely information, lalo na't papalapit ang Pasko. Mahalaga po na maalala ng ating mga kababayan ang tamang kaalaman at pag-iingat. Sa ating mga media partners, maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong mga oras. At this point, last message from our guests. I would like to invite po everyone, especially our mall goers, to visit our wellness clinic. Mayroon pong clinic dito na nilagay si DOH Socshajan Region for everyone na pwede nyo pong i-visit. So our services include yung random blood sugar na testing. So kung gusto po ninyong ipamonitor yung mga sugar ninyo, pwede pong mag-visit sa ating clinic. And then pwede din po magpa-check ng BP. Pwede din pong mag-avail ng family planning services available din po. And meron din pong times na nandito po yung from our HAC clinic, yung sa IPHO, pwede din po tayong magpa-HIV test sa ating clinic po. And then, open po siya from Mondays to Fridays, 8 a.m. to 5 p.m. Then, we have a doctor available na on duty po every Tuesdays and Thursday. Tuesday, which is today. Thank you po. We are thankful po, no, sa management ng Mall of A Center Point for this opportunity po na dito po natin na-establish ang ating DOH Wellness Clinic. So, ang purpose po nito, no, this is a tinatawag natin na alternate platform po ito for service delivery para po mapalapit po sa atin, especially dito sa urban area where people flock, especially po sa mga malls, no, for the access, no, for mga essential, no, mga basic lang po na mga health services. Nandyan pa rin po ang inyong mga primary care providers through your primary care facilities para po sa inyong sa mga rural health units para po sa inyong immediate needs po, no. But this DOH Wellness Clinic po here po sa ating Mall of A Center Point is again po an alternate
service delivery po. So part pa rin po ito ng 8 DOH Priority Health Outcomes wherein we would like to increase yung access po ng community for our various health services. So once again, thank you very much po for the money from for the commitment po no ng management ng Mall of A Centerpoint. Ayan. Mention ko lang po, we would like to thank the marketing officers of Mall of A Centerpoint, si Ma'am Maria Victoria Andal, Sir Ralvi Diaz, Clauriel Sarcos, and also we would like to thank Sir Jovic Ferrer, the marketing and leasing manager of Mall of A Centerpoint. Sa muli, sa ngalan po ng DOH CHD SOC Sargen at PIA Region 12, ako po si Aurea Marie Belhera at sama-sama po tayo muli sa susunod na episode ng DOH Kapihan with the Media. Magandang umaga sa lahat at happy week sa ating lahat. Thank you so much po, Sir Charlon. Thank you po. Thank you so much. Okay, bye-bye po. Alright.